umaga sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga naririto. Kumusta po kayo? Today is June 12, and thanks be to God that yesterday I celebrate my birthday, and napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Po, really God is so faithful sa buhay po natin. And today gusto ko lang batiin si Ate Jessica. Birthday niya po ngayon. Ayan, pinakain niya po kami kanina. Good morning po sa lahat. Good morning Kuya Erwin. Si Kuya Jasser Gelo Nebigal Makiling. Ayun po. Magandang umaga po. Salamat po sa pagbati mo, Kuya anong pangalan mo? Nalimutan ko na. Kuya Ramil. Ayan, Kuya Ramil Makiling. Shout out kay Kuya JR, Kuya Bimbo, Kuya Jelo, Sara, Himla, Ate Sara, Kuya Jelo, Kuya Ron is watching, he's in the house. Kabansag, Jason Kabansag, magandang umaga sa iyo. Okay lang ba yung sound ko? Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat na pinagpala ng Panginoon. Bago po tayo magsiwala sa ating gawain, tayo po ay pansamantalang yumuko at manalangin. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yes, welcome po Kuya Jason Kabansag. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinupuri ka namin, O Lord. Pinasasalamatan sa umagang ito, sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Napatuloy mo kaming iniingatan, Panginoon. Magamat dumaranas kami ng matinding pagsubok sa mga oras na ito. Lord, kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Humihingi kami ng patawad sa mga nagawa naming mga kasalanan. Lord, linisin mo kami, Panginoon, the way na gusto mo, Panginoon, na mangyari sa aming buhay. Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus, wala kami, Panginoong kakayahan. Wala kami, Panginoong magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Lord God. Lord, bagamat kami ay dumaranas ng pagsubok, alam po namin, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan. Lord, alam po namin na ang pagsubok nito ay aming mapagtatagumpayan. Alam namin, Panginoon, na kami iyong tutulungan. Lord, sa kabila ng pagsubok nito, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Lord, salamat because you are faithful and just to forgive our sins. We come before your presence, Lord God. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa maghapong ito, sa gawain, Panginoon. Hayaan, Panginoon, ng Santong Espiritu ang mangusap sa bawat kapatid na narito. Hayaan, Panginoon, na ikaw, Lord, ang mag-comfort, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nagdaranas, maging, Panginoon, yung mga tinamaan ng COVID-19, Lord God. Lord, I speak in the name of Jesus, healing upon healing in the name of Jesus. Even in this morning, Panginoon, I pray healing upon healing, that in the name of Jesus, this sickness will not overpower us. But in the name of Jesus, we are praying, Lord God, that you remove any symptoms, Lord God, ng sakit na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. And we are asking your forgiveness, Panginoon. And we are asking, Panginoon, favor
upon the name of Jesus. Cover us by your blood. Protect us, Panginoon, and cleanse us, Lord. Every single day na kami ay lumalakad, Panginoon, sa mundong ito, Lord God. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at huwag hayaan na mapahamak, manatili, Panginoon, ang sakit na ito, bagkus ito iyong tanggalin. Lord, inaangkin po namin katagumpayan sa araw na ito, sapagkat, Lord, kasama ka po namin. Sapagkat, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na sa kabila ng pagsubok na ito, hindi mo kami pababayaan. As the title, Panginoon, The Trials of Daniel, even though, Panginoon, ang kalaban kabi-kabila, left and right, Panginoon, ngunit alam po namin, O Diyos, na magtatagumpay ang katotohanan. Ang mananaig, Panginoon, ay ang pawang katotohanan, at kami ay mapapalaya. Kami ay mapapagaling sa mga sakit at karamdaman. Even ang leon, Panginoon, isang panganib, Panginoon, ay kaya mong patigo. How much more, Panginoon, COVID-19 has no power in the name of Jesus, because your name is above all name, that in the name of Jesus, you give us the power to trample any sickness and diseases, to trample enemy, Panginoon. In the name of Jesus, we will just put them in our foot, Panginoon, and we will step down, Lord God, that in the name of Jesus, we are free from any sickness. We are free to any COVID-19, Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We give you the highest praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So magandang umaga, mga kapatid, at tayo po ay magpatuloy sa ating gawain. Ayos ang setup mo, Kuya Jesse. Okay na okay yung boses mo, buong buo. Amen. So glory to God. Hallelujah. Salamat po, Kuya Ramel, at ikaw, Panginoon, ay nakapanood sa araw na ito. And glory to God po sa buhay nyo. Amen. So, hello po kay Librahil Balontong watching. Salamat po. At kay Kuya June. So, handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay? At atin pong welcome ang ating kapatid upang siya po ay umawit. Hallelujah. Amen. So, are you ready? Magandang araw, mga kapatid. Let's welcome the Lord today. Amen. At awitan natin siya. Ipagpag ang iyong kamay.
din magsabing Diyos ay buhay. Lahat din magsabing Diyos ay buhay. Amen. Amen, hallelujah. So napakabuti ng Panginoon, ano po. At muli nating awitan ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Kuya JR. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Kay buti mo, O Diyos, narito kami upang ikaw ay awitin at papurihan. Samahan niyo po ako na awitin at papurihan ng ating Panginoon. Sa Kanya lamang po ang ating pagtitiwala, nang dahil sa Kanyang dakilang katapatan, ang bayan ng Celsa ay magpupuri at aawit ng sama-sama. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay mo
Praise God. Amen. Hallelujah. Putol ko ata. So, glory to God. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na ito na ginagamit ng Panginoon sa kanyang umbasan, na talagang sa buhay nila ay hindi nila pinagkakait ang kanilang mga talento upang magamit po sa ating Panginoon. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagtsatsaga sa online na ito. Alam natin na darating ang time matatapos din ang lahat ng ito. It will come to an end. At handa na po ba tayong makinig ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito? Tunay nga na napaka-uncertain ng buhay natin, ano po. Hindi natin hawak kung ano ba ang mangyayari sa araw ng bukas. And maybe some of you here ay nangangamba sa mga nagaganap. But let me tell you something, the only key is to put our trust on our Lord. Wala po tayong ibang hahawakan. Wala po tayong ibang sasandigan, kundi ang ating Diyos na buhay. Ating pong pag-aralan kung paano si Daniel na sa kabila ng bumabati ko sa kanya left and right ay napagtagumpayan niya yung pagsubok na yun. Sabi nga, wala pang pagsubok na ibinigay ang Diyos sa atin na hindi natin mapapagtatagumpayan. Tapat ang Diyos at hindi kanya susubukin ng higit sa iyong makakaya. Let's bow down our head at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord Jesus, I'm asking the guidance of the Holy Spirit sa mga oras na ito. Talk to us, Lord. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Give us the revelation, God, na gusto mong ibigay sa amin. Break our heart, Panginoon, the way you want it to be, Lord God. The way yung plano mo, Panginoon, matupad sa aming buhay. Not my will, not our will, O God, but your will be done into our life. Lord, pagod na po kami, Panginoon, mag-isip, Lord God, tungkol sa mga bagay na nangyari sa daigdig na ito. Maging ang araw ng bukas, Lord, nangangamba kami, Panginoon. As a human being, Lord God, hindi po mawala sa amin. But when we think of you, Lord God, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, Panginoon, lumalakas, Lord, ang aming espiritu. Lumalakas even our physical body. Lord, kaya namin to sapagkat kasama ka po namin, Lord. Kaya namin to, Panginoon. But without you, Lord God, sa buhay po namin, hindi po namin, Panginoon, magagawa. Lord, hinihingi po namin, Lord, ang tulong mo. Samahan niyo po kami, Panginoon. Iligtas mo, Panginoon, kami sa anumang pagsubok na naranasan po namin, Lord. Lord, mangusap ka, Panginoon, sa simpleng mensahe, Panginoon. Let it be a double-edged sword, Panginoon. Kung ano yung nais mong iparating sa amin. Tear our heart, Panginoon, the way you want it to be, Lord God. Remove any doubt, Lord, sa aming buhay. Remove any, Lord, yung seemingly, God, we have an option, Panginoon, unto our own, Panginoon, without acknowledging you, Lord God, into our life. Lord, salamat, Panginoon. We declare, Lord God, that in the name of Jesus, that the word, God, na marinig po namin will come into our being, and it will, Lord, lalabas, Panginoon,
into action, Panginoon, sa aming buhay. We give you the highest praise. In Jesus' name. Amen. Okay. Isang magandang umaga po muli, hapon na pala, sa ating mga kapatid. And sana ay makuha niyo po ang mensahe sa araw na ito by the guidance of the Holy Spirit. Mahirap pala mag-isa, yung tipong wala kang kasama. Okay, so last week ay napag-aralan po natin yung about i-deliver ng ating Pastor Ian and perfect, di ba, na the perfect storm. Alam naman natin na wala pang pagsubok na dinanas ang bawat isa. At when God comes into the picture, everything is perfect. He arranged everything in our life, tama? At wala tayong sukat akalain, di po ba? Minsan magugulat ka na lang, the blessing is at the door sa buhay po natin. Nabagamat tayo ay nangangamba, nabagamat tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, but still God is faithful to provide all our need. Sabihin man natin na ikaw na yung nakaranas ng pinaka-worst na trials, even Job, in one day lahat tinanggal niya po, pero what God did, ibinalik niya po double portion yung anumang nawala sa kanya. Although yes, when we face problem, kapag nakaranas tayo ng pagsubok, I cannot remove the pain. I cannot say mawala yung pain sa buhay mo, the memories of that storm. But the good things is, napagtagumpayan mo, kapatid, ang pagsubok na yan. Kahit na perfect storm o kaya pinakamalaking storm na dumagok sa buhay mo natin, minsan sinabi mo pinagsakluban ka ng langit at lupa, pero hindi po tayo iniwan ng ating Diyos. But the question is, until when you will trust our Lord? Kapag ba you are in the middle of the problem, or when you are experiencing in the beginning of the problem? O baka naman you are only trusting God because He provide everything you need sa buhay mo. Or maybe dahil God is providing yung pangangailangan mo. Until when you will trust our Lord? That is why dapat matuto po tayo sa trials sa buhay ng ating bida ngayon na si Daniel. Hindi Agas but si Daniel yung nasa Biblia po. Okay? So, just to be clear sa ating lahat, hindi ko po gawa-gawa ang istorya na to. Ayan. So, next week po ang ating mensahero ay si Kuya Erwin. Wow, praise God. At salamat sa buhay ng kapatid na ito, na talagang andun yung puso na magpagamit sa ating Diyos. So, learning to trust. Ito yung trials po ni Daniel. Natuwa lang ako kasi feather yung background ko. Hindi dahil nandun siya sa format but because may naalala lang ako kasi when we say feather, ang buhay ay feather lang. Hindi. Ang feather kasi, once na ni-remove mo siya sa bird, magaan po siya, di po ba? The same thing with trials. Kapag po nalalampasan po natin, tinatawanan na lang po natin yan. Kumbaga yung past na nangyari po sa ating buhay, parang mabilis lang na maglaho. Katulad ng isang babaeng manganganak, na once na makita niya po yung anak niya, wow, parang nawala na yung sakit ng panganganak. So sorry Ate Sarah, hindi mo pa naranasan po.
Malapit na, okay? Pero once na ang ina naranasan niya, nakita niya yung result, yung pinaghirapan niya, parang nawala lahat yung sakit, yung kirot, yung hapdi na kanyang nararamdaman. Bagkus napapalitan ito ng kagaanan. Like a feather, magaan po siya. Yung pagsubok, gumagaan po yan kung ang kasama po natin ay ang ating Diyos. Hindi natin kasama yung ating kapitbahay. Although yes, nandyan sila dumadamay, nandyan sila to encourage us. But the best thing na gagawin mo, kapatid, ay sumandig ka sa ating Diyos na buhay. And then kapag yan ang nangyayari palagi when troubles or situation na mahirap sa buhay mo ay nangyayari. Wow, napakadali po. Napakadaling dalhin ang problema. Imagine po ninyo, may isa akong kapatid, pastor, na kasama. And may sakit po yung kanyang tatay ng kanyang asawa, stage 4 cancer. Problemado sila sa pera, wala siyang trabaho. But still, nakita mo bang malungkot yung kapatid? Even nagla-live kami sa Magic 6 Radio, nakita mo ba siyang malungkot? Never. See, even we are experiencing problem, still we can manage to smile. We can manage to uplift someone's life na sa tingin mo, yung buhay mo ngayon down na down. But pag nakakita ka ng kapatid na mas down sa buhay mo, mas mababa mas malaki yung pinagdaraanan sa kaysa nararanasan mo, well, you are encouraging them. Kapatid, kaya mo yan. Then who is Daniel? Not the Agas. Dito lang po tayo ikot sa ating verse na binasa sa verse po. Medyo mahaba na po siya. Kaya hindi po natin na binasa 1 to 28. Daniel 6 verse 1 to 28. According to Daniel chapter 1, ito si Daniel. Daniel is Israelite, of course. Tama. Walang kapansanan. Aroy. So, tinamaan ako doon Kaya tinagilid ko yung text niya Makisig, matalino. So, ganito yung mga hinahanap ng mga katulad ko. Makisig, matalino. Ganito yung katangian ng mga lalaki sa Jeselsa. Isang like naman. Di ba? Madaling turuan. Okay? Si Daniel, madali po siyang turuan. Kahit yung Daniel po natin, madali rin siyang turuan. May malawak na pangunawa. Ito lang po yung mga katangian naman ni Daniel na kung saan hinangaan po ng hari. Sa makatuwid, perfect ang lahat sa kanya. Wala pong batik, kulubot na makikita, mapanalanglanin at makadiyos. So dapat ganito rin po tayo, kapatid. May malawak na pangunawa, sa makatuwid, perfect lahat sa kanya, mapanalanginin at makadiyos. And thanks be to God, at patuloy po nating ipinapanalangin ang bawat isa. Every 9 o'clock, 8 o'clock, binago na pala, sa umaga, sa gabi. And this is what God is looking for, that someone will intercede in behalf sa mga kapatid po natin na dumaranas ng pagsubok. If not us, kapatid, kung hindi tayo, sino pa ang gagamitin ng Diyos para manalangin? So that is Daniel according to chapter 1. And according to chapter 6, isa
isa sa tatlong tagapamahala sa mga pinuno ng rehiyon. Imagine kapatid, a Israelite magkaroon ng isang mataas na posisyon sa Persia or sa karatig lugar. Because that time, Israelite is, ang tingin ng mga kapitbahay is just a slave. Pero sa panahon ni Daniel, mataas po ang tingin nila kay Daniel. Because sa mga pagsubok, sa mga yung mga paligsahan kasi kung sino pinipili nila, kung sino magaling. And then si Daniel is one of them. Isa sa tatlong tagapamahala sa mga pinuno ng mga rehiyon. Naging pangunahin sa tatlong tagapamahala, ibig sabihin magaling. Okay? So, sino ditong magaling? Okay? Magaling. So, lahat po tayo magaling. Imaginein mo, yung mga kasabayan niya hindi Israelita. He is one of the best. And as a child of God, we are the best. The moment that you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, kapatid, itinangi ka ng Diyos, ibinilang, ibinukod, at bukod tanging anak. Kaya nga kapatid, si Daniel, even though ang tingin ng nakapalibot sa kanya, he is just a Israelite, but in the eyes of God, he is more than greater. Ganon din po tayo kapatid. Then how come in the world sometimes we degrade ourselves? Sometimes ibinababa po natin sa pinakamababa yung ating pagkatao. We are perfect in the eyes of God. We are fearfully and wonderfully made. Saan ka pa? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. So dahil sa pambihira niyang karunungan, na-imagine ko ano kapatid, we as Christian, pag-aralan po natin yung Proverbs, basahin po natin pauli-uli. Doon tayo kukuha ng karunungan sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ito yung ating pagkain ng ating espiritu. As my experience kapatid, without reading the Word of God, ang bilis manghina ng katawan. Spiritual and then physically nararamdaman mo siya. When you are apart from the Word of God, parang ang hirap. Parang yung napakasimpleng problema hindi mo kayang masolusyonan. But when you concentrate or when you meditate on the Word of God, everything is smooth. Madali po. Ginagawang madali ng Panginoon sa buhay po natin ang lahat ng bagay. So dahil sa kanyang pambihirang karunungan, and all of us have that kind of yung pambihirang karunungan. When we start to meditate on the Word of God every single day, every single night sa buhay po natin. Isang word lang kapatid, mabasa mo sa salita ng Panginoon o isang verse bago ka matulog is a big help para po tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Yes, maybe some of you hindi na nakabasa ng salita ng Diyos. Pagod na sa kakaisip. Or maybe some of you tinalikuran mo na ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. I therefore encourage you to bring this back, kapatid. Kaya mo yan. You have to desire it. Na ang salita ng Panginoon ay patuloy na ipasok mo sa iyong spiritual na buhay. Then God will give you strength na ma-face mo yung problema. So imaginein mo,
As a volunteers, kapatid, we are prone na hamahawaan ng sakit. Some of our pastor diyan po sa kabila namatay. If sa akin lang, kapatid, I will stay in the room upang nasa ganon walang sakit na dumapo sa akin. Pero what is the use of my life para mag-stay sa kwarto nakita natin yung mga kapatid natin na nagugutom, nangangailangan. May kasama kami sa Magic 6 Radio, pinagbawalan na sa inyo kanyang kasama, kapag lumabas ka ng bahay hindi ka na makapapasok, and he is not a Christian. He is a Christian, a Catholic Christian. I'm not saying he is afraid, takot siya, hindi siya takot, kapatid, but because yung pangamba, but because yung trial, kapatid, yung condemnation, yung persecution sa kanya, doon siya nagigive up para hindi na po lumabas. But we as a Christian, as a pastor, hindi po natin kaya na ang mga kasama po natin nakikita natin nagugutom. Marami po na apektado, hindi lamang po sa side po natin, hindi lamang po sa Jessel, but all over this kingdom. And then pag makikita mo, kung nakikita mo yung mga mensahe po doon sa Magic 6 Radio, talagang lahat po, kalimitan ang hinahanap nila pagkain. Yung iba 3 buwang hindi pinapasahod, walang sumusuporta. Then if God will not give you wisdom, kapatid, if God will not give you yung encouragement sa buhay mo na sino pang lalabas, sino pang pupunta doon, isinusugok kita. As a Christian, kapatid, andun talaga yung as a tatay or pastor, andun yung bagabag sa buhay mo. Yes, every one of us shall face death. But the question is, ano yung ginawa mo nung time na nabubuhay ka, and then nakita mo may mga tao na nangangailangan na humihingi ng tulong sa iyo? Anong ginawa mo? God is giving us wisdom, karunungan. At the same time, God is protecting us sa mga pagsubok, sa mga nangyayari po sa daigdig na ito. Naging tagapamahala ng kaharian, hindi lang isa kundi buong kaharian. Naging tagapamahala po ng buong kaharian si Daniel. So bakit natin pinag-aaralan to? Kung ganun nga ang kakatangian niya, so what? Anong connect? Let's see how it goes like that. Ano po? Hindi natin lubos maisip. The question is, what brings him to the feet of the lion? Even he is very close to the king. Imagine, napaka-close niya sa hari. Na even isang problema ilapit niya, kaya niyang gawin. Kumbaga, kanang kamay ng ating ng hari. Even he has the power over all. Imagine mo yung kanyang katangian na nabanggit ko nung una. He has the higher position
all over the kingdom, not only that kingdom, yung lahat po ng kingdom na nasasakupan po ng kahariang yon. Even he has the charge of them all. That how come in the world naranasan po ni Daniel ang mga bagay na yun? Alam mo kung bakit? Dahil dyan. Parang tumigil ang mundo ah. Ayun pala. So what is inggit? For me, sabi dyan, ikaw na lang gaparati ang magaling. Ikaw, hindi ako. Tayo gay hindi pwedeng magkasabay. That is inggit. Imagine po natin kapatid, yung mga kasama niya, 3 sila na po. 3 sila. Hindi ba pwedeng sabay-sabay silang magaling? Bakit si Daniel angat na angat sa mga to? So, it happened, nangyari, once na ang isang tao umaangat, sabi nga sa Pilipino, that is talangka mentality. Hinihila natin pabalik, pababa ang kapwa. The same thing nangyari po kay Daniel. Gusto siyang ibagsak, gusto siyang igupo o matanggal sa posisyon or mamatay na lang para na sa ganon mawala na sila ng problema, sila na yung magaling. Why inggit is so dangerous? Jealousy. Mahirap talaga maglinis ng jealousy. Because you feel bad, because you feel na mas higit siya sa'yo, because you feel na lugi ka kasi palagi na lang siya, because you feel na insecure ka, parang sa tingin mo kulang ka, because kasi mas maganda siya sa'yo, macho, or magandang nilalang. Kitang-kita naman, di po ba? Tayo pa lang. Because nakakaangat siya sa'yo, or because kasi hindi mo marating ang naabot niya, kaya ibinababa mo siya, o ibinababa mo yung nasa taas. What is your common response to other people kapag nakita mo na mas higit siya sa'yo? Hindi ba dapat matuwa ka? For example, ikaw ang nagturo sa isang bagay, sa isang karunungan. Hindi ba dapat mas masaya ka? Most of us, kibit balikat, walang pakialam. Halata inggit ka Tuwang-tuwa ka kapag napapahamak siya, di ba? Tuwang-tuwa ka kapag naalala mo o may nasisirang gamit niya, o may nawala o nasisirang gamit niya. Masaya ka kapag nahihirapan ang iba. Malungkot ka kapag umaangat ang iba. Malungkot ka kasi hindi mo kayang higitan siya. Hindi ka satisfy kaya sinasabi mo sa iba, kaya sinisira mo ang iba. So dapat nating tularan si Daniel. Bakit? Unang-una, hindi siya gumante because he knows
The vengeance is mine, says the Lord. Even though he is in the position, at that moment, pwede siyang iano yung kautusan na gumawa gumawa ng patakaran. He has the power also kasi mas mataas siya dun sa dalawa na naiinggit sa kanya. He has the power na gumawa din ng batas upang ipagbawal ang pagsamba sa ibang Diyos. Pero he put his trust on our Lord. Na kahit na nauna sila, kapatid, the truth will prevail. Makikita at makikita yung katotohanan. Lalong-lalo na po sa buhay po natin. Makikita po ang katotohanan. Kung anong pagkatao meron ka, kapatid. Kahit hindi mo ipagsigawan, kahit hindi mo ipangalandakan, ay ganito ako, mabait ako eh. Tumutulong ako sa mga kapwa ko. Lahat, kahit ano, pagawa mo sa akin, kaya kong gawin. Lalabas at lalabas siyang, kapatid. Hindi mo na kailangan, kapatid, gumante sa mga taong nag-aalimura sa iyo, nag-aalipusta sa iyo. Because kung pinagkakatiwala mo, kapatid, ang buhay mo sa Diyos, kung pinagkakatiwala mo na may Diyos, o alam mo na may Diyos na siyang tutulong sa iyo, well, hindi na, kapatid, dapat ikaw mangamba. Hindi mo na dapat ipagtanggol yung sarili mo, sapagkat ang Lord ang magtatanggol sa iyo. He never think badly to others. Ano ba naman tong mga to? Di ba ganun kalimitan tayo eh? We think to ourselves that we are better than the others. Kaya mataas yung tingin mo sa sarili mo. But Daniel is not. He never think badly sa kanyang kapwa. He never complained to the situation sa buhay mo. Makulong man ako, magkasakit man ako, so be it. That is the will of God. Pero pag masyado kang defensive sa sarili mo, pag masyado kang gusto mo laging yung sarili mo na maitaas mo, na kahit sa maling paraan, maipakita mo lang na magaling ka, kapatid. Pero Daniel is not like that. Until the time na itapon siya dun sa ilalim ng leon, you never heard anyone complain. The only thing na marinig mo sa kanya, I have God. God will help me. So imagine po natin, even yung hari, nagtiwala siya, iligtas ka ng Diyos mo. But some of us, or most of us, even me, ang common default natin, laging gaganti. Kinat ka sa kalsada, mumurahin mo, mukmapi. Wala kang utang. Gagantihan mo, kapatid. Yan ang default. Sad to say. Yan po ang gagawin natin. Pag sinampal ka sa kanan, sampalin mo rin. Pero God is teaching us, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Kapag pinabuhat sa iyo ng Panginoon ng taong ito ng 1 milya, buhatin mo pa siya ng 2 milya. We complain a lot sa buhay po natin. He trusts on God, he find refuge on God because he knows that God will save him. That is the good thing with Daniel. He never complained until naitapon siya sa ilalim. Marahil kung sa akin yun, baka nagpipiglas na ako. Wow, leon yun eh. Leon, wow. Sakmaling ka nun.
gutay-gutay ka doon. Pero pag may solid faith ka kay God, kapatid, kahit tinamaan ka ng COVID-19, God will restore your body. God will give you, palalakasin niya yung immune system mo para labanan. Ito yung fighting bodies, yung antibodies po natin upang labanan ang virus na yan. And I pray in the name of Jesus, Lord, sa mga kapatid ko na nagdaranas ng mga pagsubok ngayon, Lord, I pray that they cling in you, Lord God. Lumapit sila sa iyo, Panginoon. Gawin kanila, Panginoon, na tagapagligtas ng kanilang buhay. Because as we receive you, Lord God, we have the power to trample the work of the enemy. We have the power to fight against the sickness and diseases, that in the name of Jesus, kaya po namin ito, Panginoon. By the blood that covers us, by the blood, Panginoon, ng iyong anak na nabubudol sa krus ng Kalbaryo, we pray that you cleanse, God, hallelujah, yung mga kapatid po namin na nagdaranas ng pagsubok ngayon ng COVID-19. Lord, I speak in the name of Jesus, healing upon healing, be upon them, Lord God. And even now, they feel the power of your name, the power of your touch, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We give you the highest praise. We put our trust in you that you will save them, Lord God, from this death of coronavirus. That in the name of Jesus, palalakasin mo sila, Panginoon, every single day, that nananatili po, Panginoon, sila sa kanilang mga kwarto. In the name of Jesus, in the name of Jesus. We'll find our refuge, Lord. Sa iyo lamang kami magtitiwala that you will save us, even, Panginoon, sa matinding pagsubok, sa matinding suliranin sa buhay po namin, Lord God. Magtitiwala kami sa iyo, Panginoon, at mananalig kami, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Hindi ka, Panginoon, natutulog. Hindi mo kami, Panginoon, tinatalikuran, Lord God. Bagkus nakikita mo yung sitwasyon sa buhay namin, Lord God. Lord, ipinagkakatiwala po namin ang buhay namin sa iyo. Lord, hindi po namin kaya ng ganang sa aming sarili. Our body, God, ikaw ang malikha. You created us, Lord God, from your image and likeness, God. Ikaw, Panginoon, ang tutulong sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung hawak, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung magsisild, Lord God, ng aming buhay na ito. Hindi mo kami pababayaan, even though kabila, Lord God, may mga naririnig kami, Panginoon, na mamatay. But in the name of Jesus, we put our trust in you, Lord. Lord, salamat, Lord God, to save us, Lord God, from this pandemic, Lord. Still we can stand, Lord God. Still, God, we are here, Lord, Panginoon. You've given us strength, Lord, para maabot din po namin yung mga kapatid po namin na mga nangangailangan. Because we know, Lord God, that you will protect us, Lord God. Even all the volunteers, Lord. Even, Lord God, yung mga kapatid po namin, mga nurses, Lord God. In the name of Jesus, we will put our trust in you, Lord. That you are our Lord. We are your sons and daughters, Lord God. We plead before you, Lord. Lord, hindi po namin kaya, Panginoon, sa mga oras ito. We give you the highest praise, Lord God. In Jesus' name. He knows that it is the way of God to let them know that He is true God. Hindi ikaw, kapatid, yung magpapakilala sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan, kundi hindi yung pagiging magaling mo, kapatid. Hindi yung pagyayabang mo, kapatid, ang makapagpakilala sa Diyos. Sa sitwasyon sa buhay mo, kapatid, ipagkatiwala mo lang sa Kanya yung iyong buhay, ipagkatiwala mo lang yung nangyayari sa iyo, then God will let them know, will let you know. Ipapakilala niya mismo yung sarili mo. Ako yung Diyos na naghango sa iyo. Ako yung Diyos mo na namatay doon sa krus 2,000 years ago. Ako yung nagpakamatay. Ako ang umako lahat ng sakit at karamdaman. Ako yung Diyos na may gawa ng lahat.
Ako yung Diyos na lumalang sa'yo from your mother's womb. Kasama ka na doon. Kasama ka sa mga plano ko. The only thing na gagawin po natin, kapatid, ipagkatiwala po natin. And He will know. And they will know that we have true God as a Christian. Hallelujah. He knows that He has a powerful God. Hindi mo na kailangan gumanti, kapatid. Hindi mo na kailangan ipagsigawan na magaling ka sa mga taong naaalipusta sa iyo. Bagkus, alam mo sa sarili mo that you have a powerful God. Alam mo sa sarili mo na may Diyos ka na hindi namatay at mananatiling matay taon-taon. You know, our God, on the third day na siya ay mamatay, nabuhay siya, umakyat siya sa langit. And He will never be on that situation again, because kapag dumating ang Panginoon at that time, in our time or in their time, He will judge us. He will become powerful. Yes, He is powerful. He is more powerful. Napagtagumpayan niya na yung kamatayan. The only thing na gagawin po natin, we have to acknowledge into ourselves that we are nothing. We are weak because apart from Christ, apart from our Lord, we can do nothing. Hindi po natin kaya, kapatid, sa ganang sarili natin. We tend to fail. Yung mga plano natin sa buhay natin, na akala natin maganda na yung plano natin, well, kapag hindi mo isinama si God sa plano mo, kapag isinet aside mo si God sa plano mo, well, it may fail. Ang prone to failure, napakalapit lang. But when you put your trust on God, Lord, sinabi mo tutulungan mo ako, and I will put my trust in you. Pagkakatiwala ko, Lord, even a small problem, Lord God, ipagkakatiwala ko sa iyo. And how about yung malalaki? Dapat mas ipagkatiwala po natin sa ating Diyos na buhay. He knows that He has a powerful God. But the sad reality is, some of us are never satisfied of what we have. We want more. Some of us are angry on every situation that we have. Di ba, lalo na kung sa isang kampo, nahalo-haluan na kayo doon. Galit ka kasi hindi pa i-separate. Bakit ba hindi ganito? Ba't hindi ganito? Well, dapat ka lang magalit, ano po. But in every situation, maganda ang nangyari sa buhay mo, mabuti ang nangyari sa buhay mo, still galit ka pa rin. Binigyan ka ng increase, galit ka rin pa rin kasi mababa.
maliit lang. Sabi nga, 'di ba, in everything give thanks. Maliit na pagpapala, malaking pagpapala, you have to give thanks to God. You have to give thanks to God kasi alive ka. Buhay ka, kapatid. Nakita kita. Masaya. Pero yung magalit ka sa sitwasyon sa buhay mo, nakita mo maganda ang araw, galit ka kasi mainit. 'Di ba? Nakita mong madilim, galit ka kasi hindi ka makalakad. So every situation, may paraan ka para magalit. That is the sad reality na nangyari po sa ating buhay. Sa tingin ko, ewan ko lang, sa akin lang, parang hindi na nakakita sa buhay po natin to the point na mamatay po tayo, we will still serve God. Or maybe some of you here sasabihin natin, until it is tested. Maybe some of us magtatagumpay doon, maybe some not. Find something, or gumawa ka ng paraan, kapatid, na magiging maganda ang sitwasyon sa buhay mo. Yung hindi ka galit sa araw-araw ng iyong buhay. Yung hindi in a situation sa buhay mo nagagalit ka. You have to be thankful sa lahat ng mga bagay. Whether it is bad, thanks be to God. Although there is COVID-19, I have time for my family. Even though there is COVID-19, I have time na mag-reflect sa aking sarili kung ano ba talaga ako kay God. We have to be like that, kapatid. Hindi yung negative situation sa buhay natin, magagalit po tayo. Although yes, hindi naman po sinatanggal na magalit, pero yung ano ba naman yan, lahat na lang ng sitwasyon sa buhay mo, galit ka. Wala nang makitang maganda. Some of us are those people whose heart are full of jealousy. Naiinggit ka kasi mas pogi ako sa iyo. Di ba? Hindi, joke lang yan. Masyado kayo seryoso eh. Most of us want to have more. Ganyan yung nangyari sa dalawang kasama niya eh. Because he want to be higher than Daniel. Gusto nila sila yung napapansin ng hari. Gusto nila sila yung malaging magaling. Most of us are afraid of the situation that we have. That is the sad reality. But sometimes, wala namang problema ang matakot, mangamba. Pero saan ka humuhugot upang nang sa ganun magkaroon ka ng kalakasan sa buhay mo? I hope and I pray doon ka sa taas humugot. Sa Panginoong Hesus ka nagtitiwala. Or sad to say, we never trust the Lord on the situation that we have. That's why in prayer, we always have a second option aside from God. Alam mo yun? Meron kang second option. You are praying for something. God, pag hindi mo to sinagot, I have a second option. Gagawin ko to. May nagsabi mag-exam ka and the topic is itong plan A, and then pag-aaralan mo yung plan B. Nagets mo yun? So hindi siya magtutugma, hindi siya magtatama, kapatid. When we pray something, we have to direct it to God. We have to address it to God, and we put our trust in our Lord. 'Di ba? Sa sitwasyon mo, Panginoon, sa kapatid ngayon sa mga oras na to, sabi nga, ang pagkabalisa
hindi mo kayang dugtungan ang iyong buhay. Sa iyong pangamba, hindi mo kayang dugtungan o tanggalin ang sakit. Sino bang nagtatanggal ang ating karamdaman? Sino bang may kakayahan? Yung doktor? Yung doktor, kapatid, until now, hindi pa po nila makuha kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng COVID-19. You put your trust in them? Magtitiwala? Yes, nandun sila. They are instrument of God. But until now, kapatid, wala pa siyang nakuhang gamot. At patuloy na pagdami ng karamdamang ito. I hope and I pray na sa kabila ng pagsubok na nangyari sa iyo, kapatid, sa Panginoon ka lumalapit. Whether good thing, bad thing sa buhay mo, still nakakapit ka sa Panginoon. Hindi ka bumibitaw. That whatever yung situation, dagok, pagsubok sa buhay mo, hindi ka sumusuko sa Panginoon. Because we know that we are a big God than this, you think, big problem nangyayari sa buhay mo. God loves you. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. And God is always waiting na lumapit ka sa Kanya. That seemingly nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon. But when you start to put your trust on God, you will have the power. You will have the power to change the perspective of your life. You have the power na baguhin yung sitwasyon mo with the help of God. Hindi mo kaya, kapatid. Sad to say, hindi mo kaya. Hindi mo kayang tanggalin yung sitwasyon mo ngayon. Hindi mo kayang iahon yung buhay mo, yung sarili mo sa sitwasyon mo ngayon without the help of God. That is the reality. We think to ourselves that we are Daniel. Yes, we have to be like Daniel. But the sad reality, we are those people who are not trusting the Lord. We are those people na galit sa ating kapwa kung sila po ay may nagawang masama sa atin, kung sila po ay may mga bagay na mga bagay na hindi natin nagustuhan. We are those people na kung saan ayaw magpatama. We are those people na ayaw babago yung sitwasyon sa buhay nila. Mahirap manatili sa sitwasyon na kung saan ikaw lang lagi ang nasusunod. Mahirap manatili sa sitwasyon na ikaw lang lagi yung magaling. Because to yourself, akala mo lang yan, kapatid. Without the help of God, without putting your trust on the Lord, yung situation mo sa buhay mo ngayon, mainit yung laganap ng sakit, mainit ang panahon, anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. But until when you will put your trust on the Lord? Na-bless ako sa isang pastor na kasama ko. Kasi, sad to say, alam naman natin na ako, business-minded, di po ba? Kahit ano sinasalihan ko. And I was blessed because itong pastor na to, nakausap ko siya. Sabi ko, sumali ka na ba to sa mga ganitong organization? Sabi niya, never in my life nasasali ako dyan. Bakit? Kasi I have God. I will put my trust on my God, that He will provide all my needs. His grace is enough and sufficient para masuplayan yung pangailangan ko. I-grow ko lang kung ano yung meron ako, may trabaho ako maganda, pagbubutihin ko. Because I know God will bless me. Hindi ko na kailangan sumali sa mga ganyan. Hindi ko na kailangan na mangluko pa ng tao upang nasa ganon ay
masabi ko, ipakita ko sa social media na ganito, may suot akong ganito dahil sa ganito. No, sabi niya sa akin, I have God. He will provide all my needs. I will just put my trust. He will never leave me nor forsake me. And at that time, I said to myself, wow, that is right. Perfect. The only thing that we need to do, kapatid, we have to put our trust on the Lord. Whether we die or live, it is for the glory of God. It is for the glory of God, not for your glory. Ang end po natin, kapatid, we will all die. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Nagkasala tayo, kapatid. We have to accept the fact that we sin, we will all die. Pero bakit kailangan pa nating gumanito sa mga ganito? Para lang masabi na meron tayo? Para lang maipakita sa kapwa natin na mas higit po tayo? I hope and I pray that God took to us right now. Father, in the name of Jesus, forgive our sins, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung most of the time, God, we have a second option, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, kung we never trust you. Yes, we pray, God, we keep on praying the same prayer, but after that, God, we have second option. After noon, God, we are doubting you, Lord. Matapos namin ipanalangin ang bagay na ito, we have doubt, Panginoon. Father God, forgive us, Lord, sa mga oras ito. We repent before you, Lord God. We are asking forgiveness, Panginoon. We are coming to you. Cleanse us. Cleanse our motives, Lord God. Cleanse our mind, Panginoon. Let it be, God, your perspective, God, your way, God, mangyari sa aming buhay, Panginoon. That even, God, it will come to an end, Panginoon. Still, we will put our trust in you, Lord. Hindi kami bibitaw, Panginoon. Kung kami bumitaw, kanino kami kakapit, Panginoon, Lord God? Lugi kami, Panginoon. Kung kami bumitaw sa iyo, Panginoon, Lord God. Bagkus, patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming lalapit sa iyo, Lord God. Patuloy kaming mananangan. Patuloy kaming mananalangin, Lord. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Never ka, Panginoon, na namatay. Until now, God, nangungusap ka sa amin, Panginoon. Until now, Panginoon, sinasamahan mo kami, Lord God. Until now, Lord God, kasama ka po namin, Panginoon. Until now, Lord, kumikilos ka, Panginoon. And they will know, God, that we have God. The name is Jesus. The name is Jesus who died on the cross on my behalf, on our behalf. Lord, we put our trust in you, that you will save us, Lord God, from this death, from this coronavirus, Lord God. That in the name of Jesus, the only thing we have to do is to put our trust in you, Lord. That even trials, temptation will come into our life. We can say, God, Lord, we will say no to ungodliness, but yes to you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for forgiving us. Thank you, God, na kinausap mo kami, Panginoon, sa mga oras ito. Thank you, Lord God, at sinamahan mo kami. Pinupuri ka namin, Lord. Pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody will say, Amen. 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 Si Yahweh
lahat ng hamoy sumasamba sa'yo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang aming Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan pinupuri, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. 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 Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Salamat po sa inyo. Mabuhay po ang Panginoon.
Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na ginamit sa araw na ito. Let's close this prayer, this in prayer. Let's bow down our head. Father God, in the name of Jesus, we come to you, Panginoon. We bless your name, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito. You continue to help us, Lord God. Patuloy, God, na ipinagkakatiwala po namin, Lord, ang araw na ito sa iyong kamay, Panginoon. Because we know, God, that everything is in your heart. Hawak mo, Panginoon, maging ang aming buhay, maging ang aming oras, Lord, sa daigdig na ito. Lord, Father God, in the name of Jesus, I extend blessing upon blessing, Lord God, sa mga kapatid po namin na nanonood sa mga oras ito. Even, Panginoon, yung mga bago naming kapatid. Lord, I pray in the name of Jesus that they find way, Panginoon, upang masumpungkan ka pa ni Lord. Father God, I pray that in the name of Jesus, kahit nanonood sila sa mga oras na ito, Lord, natanggapin ka nila, Panginoon, bilang yung Diyos, kanilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, inaangkin po namin na kami makasalanan. Without you or apart from you, we are nothing. Lord, once again, come into their life. Angkinin ka nila bilang Panginoon tagapagligtas. Even right now, Panginoon. Sambitin nila sa kanilang labi na ikaw ay kanilang Diyos. Ay pagkatiwala mong palagi ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa mga kapatid po namin na tumanggap sa iyo sa mga oras ito. Even, Panginoon, online. Lord, your power has no boundaries, Lord God. Even online, Panginoon, even physical, you can touch the heart of us. You can touch the heart of your people. Kaya mong baguhin, Panginoon, even your word, Panginoon. Katulad ng isang historian, sabi niya, Lord, sa isang salita mo lamang, gagaling ang aking katulong. And that's the time that nalulugod ka, Panginoon. And even right now, even the word that coming, Panginoon, sa live na ito, Father God, I speak blessing and upon blessing in the name of Jesus sa lahat ng aking mga kapatid na nanonood nito, Panginoon. Lord, extend your protection, Panginoon, sa buhay nila. We give you the highest praise. We give you all the glory. In Jesus' name, we pray. Everybody will say, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, paalam mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. Glory to God po. Purihin ang Diyos sa buhay nyo. Amen. Amen.